Dalaygon og silimbaho ng Dios ni ining unang Domingo sa bulan sa Hulyo. Ang atong tema, Spirituality in Maturity, Growing in the Spirit. Magatubo og muhamtong kita diha sa Espiritu Santo. Sa taliwala nini atong giabi-abi ang daghan niya uban kanato sa panimbahon on-site o katong duyog kanato online. Wala nato undanga paning atong online tungod kay daghan man pod nga ato maigsuon sa pagtuo nga join pakigduyog sa panimbahon nato dinhi sa UCCP Crossroads. Sa atong pag-abi-abi tong atong elder nga dugay-dugay pod nga didto sa Leyte niya uban kanato si Elder User kauban ni ate tong welcome sa pagsimba uban kanato dinhi karon. Welcome. Yung manusab na adiri sa atong kauban ikaduhang Domingo na ni sa Ti Esther ay birthday pod niya karon. Doon na pa ba ilain natong iabi-abi nga mga new faces? So kung wala na atong awiton ng atong welcome song o pwede po nyo samtang mag-awita, dito na ta sa paglamano sa atong mga higala o isuon sa sa simbahan. So pwede tayong mutuyok samtang mga tata. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sa dili pa kita mo proceed ni ining mga pipila ka announcement nga buot natong hatagan og duot dinhi sa atong chambers, doon na say isa ka importanteng butang usab nga akong ipadangat kaninyo. Resulta sa atong gihimo nga All Leaders Forum kahapon. Usa sa mga gihatagan og importansya ang membership nato, updating sa atong database ay dunay na kit-an nga kinahanglan na pod nato i-update ang atong records. Napulo na katuig ang atong unang gihimo o karon na usab nga i-update na nato kaya matud palagi na ay nasa lista nga nag-birthday pa pero tuanas langit. Doon ay nag-wedding anniversary pa pero tuan na pos langit. Sa ato ning update para nga sa sunod nga mga Domingo, doon ay atong i-publish nga numero para sa text blasting para ang inyong pag-text musulod diretso sa database information per information. Doon na po himuon ang membership committee nga updating pinagi sa atong gitawag nga IDF, no? Individual sa napeo, individual data form. So IDF membership form ato po nang i-update aron papil pa na pod balik o para ma-update po nato kay ang uban ang numero, ang contact number baguhon, ang address baguhon. So dunay daghan nga mga baguhonon nato sa atong database. And we're happy to actually excited to looking forward to the updating process of the membership. Dunay
Umalabot nato nga small group ministry orientation. Series kini siya, dili ni siya isa lang ang apilan. Apilan niini ang tulo ka mga pizza. 13, 20 o 27 sa Hulyo. Alas 8 hangtod alas 12 sa buntag ang pagtuon diha himuon sa Shechem Room, UCCP Shalom. Ang iyang mga topic nga isgutan niini sa tulo ka sessions, ang Biblical Foundation sa Small Group Ministry, Roles of Small Group Leaders, nga isgutan po nato ning UCCP 5, dunay 5 no nga punto nga isgutan niini, o ang the process of discipleship dayon handling issues in small group. Ang atong target niini nga mga partisipante, atong mga organizations, ang atong mga zonal, ang atong mga Sunday School extensions, o si kinsa nga interesado nga moapil. Gipadadala natong sulat kadtong mga key persons, o expected nga hopefully sa pagsugod nato dunay 5 kada organization, pero open po ni siya para sa mga interesadong individual nga moapil. So target nato nga karon nga tuig mahimong malunsad kini o makahimo kita og mga pipila ka mga small groups within the organization o sa zonal and Sunday school areas nga atong ginahimo. Ato sam nga i-revive, no, pukawon ang atong panimbahon sa gabi sa una alas 6 man, himuon na to karon nga 5:30 ang contemporary worship service 5:30, og dunay mahitabong adjustment sa oras sa atong Filipino contemporary service nga 3:30, himuon siyang 3 o'clock beginning August. So magsugod August, hopefully ang atong hapon nga alas 3:30 mahimo ng alas 3, og sugda nato sa unang Domingo sa Agosto ang 5:30 service. Ubang pang detalye atong ihatag niini sa sunod nga mga Domingo. Dunay isa po diri nga importante diri sa atong cover sa chime bells, ang atong Wow God. Dunay ilunsad nga kung naanda natong madunggan VCS, ang ato BBA. BCA, Vacation Church Adventure. BBA gyud ay Vacation Bible Adventure Time. So Tuesday magsugod hangtod Huwebes sa buntag ra ni siya, udto manguli na ang mga bata. So ang atong mga taga-Wawgad nga mga bata, sa inyong suporta makaanhi sila. Ay og dili mahatod, di man makaanhi ang mga bata. Og di pod sunduon, di pod makaanhi. Sa inyong suporta, makatambong ang atong kabataan sa Wawgad, nining atong kaugalingong version sa kining ang BBA or Vacation Bible Adventure karon nga tuig himuon karong pitsa 11 o pitsa 9 hangtod pitsa 11, 8:30 hangtod alas 12 sa udto matag adlaw. So padayon kita mga igsoon, tanaw na itong atong kalendaryo sa bulan sa Hulyo, karon atong Communion Sunday, dunay atong CYF Camp Davar, usab, karong pitsa 11 hangtod 14, immediately after sa atong BVA. So dunay sunod nga schedule, ang small group ministry orientation 13, 20, 20 City, onya sa pitsa 14 ang atong Rural Life Sunday, o ang pitsa 21 ang atong Spirituality and Leadership Sunday, onya 20 City ang ato ng distribution sa Bag to School. Sa kasakamtangan akong i-insert dinhi, dunay atong target nga 500 ka beneficiary sa Bag to School, o ang atong target amount niini moabot siya og 200,000. Sa karon do na iniabot ang sulod nga pundo nga 81,605. Meaning we're still praying and looking forward for continuous support, no? Kung do na pay gustong modugang, welcome kaayo. Do na modugang og 5 pagyud ka bag, okay kaayo, kay 500 raman ang kada bag, 2,005 lang na siya. Pwede pod nato himuon nga staggered until
before July 27. Kaya ang atong target sa distribution will be July 27. So doon na po tayo Zonal Home Bible Study Sunday sa Pizza 28 sa katapusan sa bulan sa Hulyo. Malampuson nga gilhimo o gilunsad ang unang tigom sa Young Adult Fellowship, kauban ini ang Young Professional Fellowship niadtong miaging Hunyo 30. Apil na usab ang pag-introduce sa ila sa katong U5. Initially launch na dito sa CF ni Pastor J o ni Pastor Lenny ang U5 kauban sa atong young adult. So atong padayon sa mga balita o prayer concern mga igsoon, daghan man sa ato ang nakaila kay igsoon Jimmy or Jaime Torres niya sa atong screen kanang nakaitom diha ning taliwan na gikan sa laray sa mga buhi si igsoon Jimmy, mas nailhan siya sa Jimmy Torres. Ang iyang haya na diha sa atong chapel, alas 6:30 ang vigil service o ang iyang lubong naka-schedule siya sa Tuesday o Martes alas 2 sa hapon. O, subusa kung makalugar ta, pwede tang mohapit dito timbaya sa kapikas o sa pamilya pagpadasig sa banay nga karon nagbangutan. Dunay flower offering gikan sa mga Galorio family pagpasalamat sa nag-birthday niadto miaging or karumpit sa July 5 miaging adlaw. So padayon ang enrollment sa atong paaralang Pag-asa and hopefully matapos kini karong siguro di pa gini matapos kay usahay mo enroll pa magbisag Agosto na. In other words, doon ay mga transferees atong dawaton but classes will begin on July 15. So looking forward for more, no? Nag-ampo ang atong taga-paralang Pag-asa teachers o pwede tang moduyog sa pag-ampo nga dunay 500 ba yun? 100 ka estudyante pohon nga ihatag itugot sa Ginoo ang eskwela sa atong eskwelahan. Last week, successful tang gilunsad ang pag-tuon, immersion sa mga teachers into Bible storying. Ginahimo naman nato ngadto sa mga Sunday School extensions. This time, ang atong faculty sa Paralang Pag-asa ang go through, no? Gipaagi dinhi aron nga masangkap sila sa atong Christian education. Ay mga realization o comparison matud pa sa mga teachers, lahi ra gyud ay ang Christian education o ang values. Sa public schools and other public schools ang ginatudlo values education. Ang atong ginatudlo Christian education. Lahi siya tungod kay ato man gyung i-introduce ang Biblia o si Kristo ngadto sa kabataan. That's the difference sa Christian education o sa values education. This year, we look forward to having this emphasized in the classes and classrooms sa atong eskwelahan. Ban pa nga mga update, pagtanaw na lang ta sa atong chime bells. Printed na diha ang uban nga mga gihimo o nahitabo na o ang himuunon pa sa atong chime bells palihog sa pagsusi niini o adto ta proceed sa atong mga prayer requests for healing. Dunay atong mga igsuon nga padayon nga nangandoy nga mamaayo sila. Apil sa atong pagampo ang Torres family sa ilang pagbangutan tungod sa kamatayon ni Jimmy. O apil nato sa atong pagampo for healing si Mrs. Delia Dango, si igsuon Dr. Janet Cadientes. Padayon kini siya sa atong mga dugang nga lista sa prayer for healing. O si naman din niya kabutang na ang ilang mga ngalan ang akong gilitok lang katong wala diri si Patria Dagdag 10 o'clock worshiper ni siya. Kasagaran natong mga naa sa lista sa additional prayer healing kaning mga senior citizens nato sa simbahan. O
At tuta sa atong mga celebrators, birthday celebrators for the day and for the week, usan ini kagi-advance nag-celebrate kahapon, belated po kang Ma'am Delia Bacaltos for celebrating her secret numbers of years. Pero kamo nalay great kaniya o God katong gahapong nag-advance niya karon uban kanato na sa UCM choir asara to. Mura ra bagwa diha si Engineer Olmoges is celebrating also his birthday today. So uban niya og sa uban pa nga naa diri sa atong Pius nga nag-celebrate sa ilang birthday, palihog sa pagtindog samtang atong awiton ang atong birthday greetings para sa mga celebrators for the day and for the week. Once again has come your birthday. Once again the time is here. When the loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Sweeter as The years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ngatong may gugmaon nga Dios sa walay paglubad, dili kalimod ang iyang pagpanalangin kaninyo, dili lang sa inyong adlaw na tawhan, kundi kiniusab manifestation sa iyang kaayo sa pagdugang sa lain nga katuigan, kabaskog sa lawas o panalangin sa kinabuhi. Maguban kanunay ang atong buhi nga Dios o magbubo pagdaghan nga panalangin sa inyong kinabuhi. Tungandamo na itong mga kaugalingon sa atong panimbahon duyog sa unang huni o mensahe sa awit sa atong choir. Alayon sa pagtindog. Kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, paghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Dios. Pagawit kamo o mga pagdaig kaniya, pasidunggi ninyo siya diya sa inyong mga pagdaig. Ingna ninyo siya, O Dios, katingalahan gayod sa imong mga buhat, tungod sa imong dakong gahom o ang imong mga kaaway, mikulo sa imong atubangan. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, musimba kanimo, mag-awit silag mga pagdaig kanimo. Dali kamo, tanawa ninyo ang katingalahang gipanghimo sa Dios alang sa mga tawo. Gipamala niya ang dagat, o gitabok sa atong mga katigulangan ang suba nga naglakaw lang. Tungod ni adtong gihimo sa Dios, maglipay kita. Nagahari siya sa walay katapusan, pinaagi sa iyang gahom.
ug gipanid-an niya ang kanasuran. Kinahanglan ang mga gahig ulo dili magpasigarbo sa ilang kaugalingon. Mga katawhan, daigan ninyo ang Dios, ipalanog ang inyong pagdaig kaniya. Awito nato ang awit sa pagdaig ngadto sa atong Ginoong Dios. Magampo kita, amahan namo nga langit nun, tag-iya sa tanang butang, ilabi na sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa matag-usa nga ani akaron, nagasimba, nagadayig sa imong ngalan. Amahan, hinaut unta nga ikaw, mahimaya sa among mga pagsimba karon, ug ikaw Lord, ania sa amo ang taliwala, magalihok sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing ug unahuna aron among masabtan amahan ang imong gustong ipahimo kanamo sa matag adlaw nga mahimo kining gabayan sa among pagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Kining tanan among giampo uban sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas nga nagatudlo kanamo sa ampo nga nagaingon. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubuto, isayuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasak kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Pamahimo nga manglingkod ang katawhan. Isaiah 55:6 ngadto sa unahan mingon, dangop kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya, samtang anaa pa siya nga mutabang kaninyo. Pabiyaan na ang mga dautan sa ilang daotang binuhatan, ug ipasalikway ang ilang daotang panghuna-una. Pabalika sila sa Ginoo nga atong Dios, kay kaluy-an niya sila o pasayloan. Iningatak na atong muduol kita nga sa Dios, duyog sa atong mga pagsugid, paghinulsol, o sa pagpangayo sa kapasayloan, sa tanantang nahimo batok kaniya. Sakit sa gibuhat ko, mundo na may napahisalaag ko na masinupakon man akong pasaylo. Pasaylo ako sa akong sala, o sa sanagawa ko hisayri. Higog maog lamdagi akong pasaylo. Ang pulong sa Dios sumala sa Roma 5 nagingon, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon, namatay, mikayab, og nagsaad nga mobalik aron ang nahiusa kang Kristo sa dayon atong sination ang iyang hingpit nga kapasayloan. Sa kasamtangan mapasalamaton kita sa pagpasaylo sa Dios pinaagi kang Kristo. Amen. Dios nga labing balaan o gamhanan, maluluyon nga amahan. Salamat sa kinabuhi nga imong gidugang sa imong mga katawhan. Ilabi na ni adtong among mga kaigsunan nga magsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Ania ang uban dinhi kanamo, ug ang mga kaigsuunan tuwa pa sa balay, ug nakigduyog pinaagi sa live streaming karon. Salamat Ginoo sa espesyal nga imong pagpanalangin ngadto kanila. Himo ang malipayon ang ilang mga pagsaulog ug magmadasigon sa kinabuhi. Sa padayon nga mga buhat ug pag-alagad ug ministeryo. Panalangini gayud o Dios sila diha sa ilang mga buhat. Labi na kang Kuya Eloy, kang Ate Delia, ug ang uban ikaw magapanalangin gayud. Ginoo, among gidul ikaw sa pangayo sa imong gahom o kaluoy ni adtong nagmasakiton. Ilabi na ni Lani, Paner,
among kauban din sa simbahan, sa pagpaayo sa iyang tiil tungod sa nahitabo. Iyuhag duawa siya, Ginoo. Si Mrs. Patria Dagdag, Mr. Cabarles, Ma'am Delia Dango, ug ang tanan nga nalista dinhi. Lord, duawa sila og hikapa sa imong gamhanan nga kamot. Aron ang kayuhan ilang mabati niining panahuna. Bisan pa kami sa nagkalain-laing among gibati sa lawas, ayuha kami, Ginoo, og panalangini. O Dios sa kalinaw og paghupay, liguna ang panimalay nga naa sa pagbangutan. Labi na sa pamilya Torres, sa kamatayon ni Mr. Jimmy Torres. Ug sa pamilya Azucena, Ladaw, sa kamatayon ni Mrs. Maureen Azucena. Lord, ining panahon sa kagulanan, liguna ang imong mga anak ug itagbo ang ilang panginahanglan. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamayo. Ginoo, sa padayon nga mga ministeryo ug buhat sa imong katawhan, dinhi Lord bisan pa sa Crossroads Congregational Church. Ihalad namo tanan, Ginoong mga buhat. Salamat sa milabay nga mga buluhaton nga ikaw nagauban. Labi na kagahapon sa Operation Tuli dito sa Tigatok. Salamat, Ginoo, sa paggamit nimo sa mga doctors, nurses, UCM, sa mission team ug sa barangay, bisan pa sa Kanyas family nga nagapahigayon niini. Panalangini ang mga bata nga napanalanginan, Ginoo, nga makasinati sila sa kabaguhan sa ilang kinabuhi. Salamat gayod sa imong pagkamayo. Lord, sa daghan pang among gihuna-huna nga mga buhat, labi na ni ining summer, sa vacation, Bible adventure, sa youth, Camp Davar, karong simanaha, Lord, ihalad namo ang tanan dinha kanimo. Salamat sa pag-amping o pagpanalangin sa mga kabataan o kabatanunan, labi na sa biyahe sa kabatanunan dito sa Malabog area. Panalangini may imong makahuluganon malipayon ang camping ni nga summer. Lord, sa nagkalaing-laing trabaho o buhat sa imong mga anak, ikaw nasayod, Lord, sa among panginahanglan adlaw-adlaw, sa among pagbiyahe sa trabahoan o sa among trabaho nga magmalampuson, puno, Ginoo, sa kalipay o pag-alagad sa katawhan. Gamita kami bisan pa ni ana, ingon nga kami saksi nimo sa imong gugma sa tanan. Lord, panalangini ang among mga kabataan o kaigsunan nga nangandam sa ilahang mga board exams o guban pang mga entrance exams, comprehensive exams, Ginoo, sa pagsulod sa eskwela, sa bagong school year. Panalangini, O Dios, kining tanan ng mga kabataan sa kaalam o kahibalo, gikan kanimo. Panalangini ang among paningkamot, bisan pa nga makatabang kami sa kabataan sa Malita. Sa pinaagis proyekto sa Back to School, Lord, ang ihalad namo kining tanan kanimo. Bisan pa ang mga gagmayng kabataan dito, mapanalanginan. Sa among mga minahal, asa sila karon, O Dios, kauban na sa balay o sa nagtrabaho sa laing dapit, sa Pilipinas o sa gawas sa nasod.
moabot ang imong panalangin ug paghikap ug pag-uban kanila, Ginoo, niining mga panahon na. Layo sila sa katalagman ug sakit. Lord, tultuli sila sa maayong dalan sa kinabuhi ug maayo nga mga higala nga motabang sa ilang mga buluhaton. Lord, kadtong nagbiyahe karon, uban ni ang ilang dalan sa malinawong pag-abot sa ilang nagkalaing-laing destinasyon. Ginoo, bisan pa sa hilom nga tinagsa nga pag-ampo sa imong mga anak. Salamat ikaw nakadungog. Ginoo, kadtong naa sa balay, duawa sila og panalangini. Salamat Ginoo sa paglaom nga ilang maangkon, among maangkon tanan. Ginoo, andama kami sa magapaminaw kami sa imong mensahe, pinaagi sa imong alagad. Puna siya sa balang espiritu sa kaalam mong kahibalo nga magasbatbat sa imong mga pulong. Aron kami Ginoo madasig sa among pag-alagad. Andama ang among kinabuhi sa mag-usa kami karon sa balaang panihapon. Himua kaming putli ug angayan nga mausa kami diha sa imong talad. Diha kanimo among itugyan ihalad ang tanan. Amen. Lord, listen to your children praying. Lord, send your Spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Akong gihangyo ang katong makahimo sa pagtindog alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan ana makita sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16 ug 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 3 ato kining basahon sa tubag-tubag. Apan ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Ang tawong espirituhanon makatugad sa bilis sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masuso pa sa Kristohanong pagtuo. Kitang tanan, kay nagkinabuhi man gihapon kamo, ingon nga mga tawong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina o panagbingkil, nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo, o nagsubay niining dalana.
Magpalihog manglingkod.
Salamat, choir, sa inyong manindot nga mensahe sa awit. Refiner's Fire. Let me ask, kita ba tanan doon ay Facebook? Kinsay walay Facebook? Naisa ni pataas. No, if you happen to browse sa to ang mga Facebook, naanay mo kalit dihag butang duha ka picture, no? Ang isa 10 years ago. Dayon butangan dayon rig blank. Ipakita ang inyong naong diha nga 10 years ago, niya ang isa blanco. Now. Lami kayo mo post dayon ta comparison nato. Gamay pa ta o niya siguro gulang-gulang na tayo, na to gulang-gulang na ta. Niwang pa ta usa niwang gihapon. No? But I was wondering kung naapoy ipabutang diha nga picture sa ato ang spiritual growth or spiritual ano na to, sa ato ang kasing-kasing. Picture 10 years ago sa ako ang spiritual status unya now. Niya ngibutang dito heart tambok, pikas heart, mas dako, enlargement. Or, kung makakita siguro tang di kuyos, are we willing to post? Kung ni kuyos man galing, ato daw na siyang imaginon. Mayong buntag sa tanan. Today we begin this first Sunday of July for the sub-theme of our whole year focus, the Holy Spirit and spirituality. And this Sunday focuses on spirituality, time, and maturity. Actually, I find this theme murag bugat, no bugat og lisod, and I really had to wrestle no diha sa mao nga pag-develop sa mao nga sermon. I need to pakigbugno no kung unsa gyud ang ipasabot niini. Now today's sermon title is Be Fat for Christ. No, be fat for Christ. Siguro kasagaran nato nakahibalo na og unsay buot ipasabot anang fat. No? We can actually interpret this literally as becoming fat for Christ, physically and spiritually. Obvious kaing physically. Obvious ba? But spiritually, narana nato. But in Christian perspective and in many sermons, I don't know if nakabasa mo ani nga sermon, fat means faithful, available, and teachable for Christ. Now being fat for Christ means we have already achieved spirituality or spiritual maturity. Kay faithful naman ta, available naman ta, ug teachable naman ta for Christ. Amen? But I doubt if we truly do. How sure are we? Why? Because as far as I know, not all of us, dili siguro ako, bisan ako, dili ko moangkon nga I am that faithful to Christ yet. No? Tungod kay kung dunay mga pagsulay, dunay mga sufferings and challenges, which mao ni siya ang common causes of our unfaithfulness to God. Mo nang duna gali pagsulay usay mlikoy ta. No mo simang ta. Or bisan pa man sa ato ang success or triumphs diha sa ato ang kinabuhi, it is not an assurance nga always faithful ta. No kay labi nag-abunda na kay ta. Sayon ra kayong pagsimang dire. Gikan diha simang ta dire. So
I do not claim, no, that we are that faithful to Christ yet. As far as I know, not all of us are always available for Christ. Agree? Unsa may kasagaran natong rason nga dili ta ma-available for Christ always, because kini siyang fat means always ni siya. No, so unsa man, especially in the different ministries of Christ in this church. Gahapon gihimo ang summit, no, All Leaders Summit. Now, what is the ratio of our volunteers against the whole membership of UCCP Crossroad congregation? Pila ka persento? Nakakaabot ba ta og 10% or 0.001%? I think murag mga pila ta 4,000-5,000 ang atong membership. No, so available. Are we that available for Christ? Sometimes mingon tag available ko sa Ginoo, but dili ta, we are not willing nga ang ato ang schedule ma-interrupted. Especially diha sa mga buluhaton sa Ginoo. Because God is not our priority yet all the time. Butangan na to all the time. Kay naa may panahon nga available ra pud gihapon tas Ginoo. As far as I know, not all of us are that teachable for Christ yet. Nagihapoy yet. Why? Because we still have that know-it-all attitude. Usahay kung doon natay mga discussion, maoy, especially mga Bible studies or anything, bisag naa ka sa simbahan, kung doon na yung mga discussion, mao pa usahay cause sa panag-away. Kaya man, adili kaning ako misa to, adili gyud Brad. Kani gyud siya Brad. Adili sis, kani gyud sis kay ingon mga akong experience ana. No, so we are not yet that teachable. We are not yet that open nga magkat-on diha sa usag-usab. Being teachable places each of us in a humble, submissive attitude towards others and circumstances. Dili lang kay sa ubang mga tao, kung dili bisan pa diha sa mga panghitabo. Kay usahay og mao ni siya atong focus, because we believe nga mao ni siya gi lay down sa Ginoo nato. But when something happens, dili lagi mao kaniya gyud siya. Gusto na mao gyud ni siya mahitabo. No, so we are not really that open. Now again, being fat for Christ means we have already achieved spirituality or spiritual maturity. So unsa man kaha, based sa fat, are we mature? Spiritually mature? Spiritual maturity means it is achieved through becoming more like Jesus Christ. No, so to be more like Jesus, to have a Christ-like life. But if we try to evaluate, if we try to assess our life, mura og layo-layo pa gyud siguro ta. So we cannot really claim that we are already fat for Christ. Manang atong title gibutan nato, be fat, to be pa siya. No, kay bisan si Apostol Pablo ning ingon siya nga we need to press on continually towards deeper knowledge of God in Christ. So padayon ang iyahang pagpaningkamot. Therefore, spirituality or spiritual maturity is a process. No, proseso ang pagkahimo natong espirituhanon, which is identified by Dr. Arnold Fruchtenbaum in his article, What is the Spiritual Life? Nag-identify siya og 3 factors that are essential to being spiritually mature. First is ihang gibutang is regeneration. No, kanang pagka-born again nato kuno. It is one. And in fact, the first factor nga mahimot ang spiritually mature. We can never be spiritual kung wala ta ma-regenerate, wala ta ma-born again. Then another factor is the Holy Spirit.
No matter how we claim nga born again na ta, but without the work of the Holy Spirit, di gud nato ma-achieve, because it is the Holy Spirit that empowers us to live a spiritual life. No, it is the Holy Spirit who is involved in the 5 different ways in our spirituality. It is the one who teaches, who guides, assures of our salvation, prays for us, and gives us spiritual gift for our growth. So necessary and essential ang Holy Spirit. Ikatulo is the time. No, time which is very essential in reaching to the stage of spiritual maturity. Tungod kay no one is spiritual the day he or she is born again, because it is a process. Now, our main goal is therefore to reach to this stage and becoming fat for Christ. No, fat for Christ. Dili fat para sa tong kaugalingon. Pwede ra gihapon tang mag-diet. This now is the work of the Holy Spirit. And the Apostle Paul gives us some prescriptions on how the Holy Spirit helps us to always experience a winning attitude to reach to being fat in Christ. Now, how it is? This passage offers us this siguro principles or steps on becoming a fat for Christ. First is we need to stew. S-T-E-W. Stewing in its real sense is cooking slowly, no? For us to achieve a very soft and tender meat. No, so akan ng palatan na to ba? Kinsa may cook dire. No, so dili good ka anang magluto tag pochero gid, no? Dili good na siya malata dayon in a matter of an hour. Unya dili na nimo pakusgan ug kanang kalayo, hinay-hinay na siya. No, it's a slow process niya. Now, while for us to become fat for Christ, we need to literally stew our faith to spirituality, a slow and long but sure process. We also need to seek true and eternal wisdom from God. Amen? For us to understand God's word and his work. Now, the special wisdom which Paul claims in verse 14 is God's wisdom. No, ang kaalam nga nagagikan sa Ginoo nga maoy magadala sa iyahang katawhan to glory, and this is made possible only by the Spirit. Now, dili ta makasabot, dili ta makakuha og correct and right discernment from God's word without the work of the Holy Spirit, and we need to seek, no, continually seek the wisdom of the Holy Spirit. True wisdom, according to the Apostle Paul, lies in knowing that God's ways in the world are centered on God's work. No? Centered on God's work to save that world through the cross of Jesus Christ. That is the true wisdom, which is acknowledging the work of the Holy Spirit diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Paul is telling us nga ang mga tao nga mga wise to God's ways in the world nakasabot og unsa ang lihok sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. O gihatag lamang ang maong pagsabot ni adtong na-regenerate, ni atong na-born again, ni atong aduna nay balang espiritu sa ilahang kaugalingon. So we need to continually seek true and eternal wisdom for us to truly understand unsa ang pulong sa atong Ginoo. And this wisdom is revealed only to those who believe. Only to those who believe. So keep stewing, seeking true eternal wisdom from God. So this is a continuous process.
Second is to SOP. To SOP. This is not SOP. This is not standard operating procedure. But SOP means to steep or dip in as if in liquid. No, so yes, as we stow, we also need to steep or dip ourselves in God's Word until our lives are soaked. Kanang maumog, mabasa na gyud tag maayo sa Holy Spirit. No, so atong sa Bisaya sa soak, ibabad. Atong ibabad ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Dios. Ihumol. Thank you, Pastor Jay. No? But by SOP, I want to mean strive to be an obedient person. No? Atong ihumol ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios, and then we strive to be an obedient person. If we want to become mature and understand and appreciate the more solid teachings, no? Dili na tong mga linugaw. No, dili na tong mga word of God nga murag pangbata. Kung dili kadto na yung solid food, makasabot kung gusto tang makasabot ni ana. Kung gusto ta nga makadiscern ni ana, we need to SOP ourselves. Kinahanglan atong ihumol ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Dios. And this can be our way to maturity. And with that, our spiritual mind can discern between good and evil. This now will lead us to strive to be an obedient person. Kayog dili po ta makasabot, dili po ta makadiscern, dili lamang po ta musunod. Mo na giingon og musunod ta pero wata kasabot, obey without understanding. No, but if we will soak ourselves diha sa pulong sa Ginoo, then we can discern between good and evil. So ang atong obedience, asa naman? Good or sa evil? Ha? Naglibog pa ta? Naglibog pa ta, asa ta musunod? Good or evil? Amen. No, so we need to obey. We are an obedient person to do good. Dili evil. So while we stew ourselves, we also need to SOP ourselves, to strive to be an obedient person. Finally, we need to keep fit. As we seek true and eternal wisdom, and as we strive to be an obedient person, for us to achieve spirituality and be fat for Christ, we need to keep fit. Literally, I mean keeping spiritually fit. Of course, naningkamot ba yatang physically fit? Mao nang gawa sa mga exercises, naghihapo yung mga food supplement. Kinsa may nag-food supplement ninyo dire? Ha? Daghang nag-food supplement nato kay gawas nga gusto tang magpabiling gwapa o gwapo, gusto tang mabatanon, gusto tang ma-fit, slim and everything. Maningkamot gyud ta. But what do I mean? Meaning keeping fit. Keeping fit means fortifying intentional trajectory. Lalom-lalom man ron. Fortifying intentional trajectory. Buot pasabot nga kinahanglan ang atoang focus. No, ang atoang focus is intentional. Kung asa ta padulong. Spiritual life has often been compared to walking upstream. If we are not progressing forward, then we are going
backward or trajectory man. So kung di ta din ha, anak kita. Asa man natong gusto. Dito or dire. Spiritual maturity requires a radical reordering of our priorities. Changing over from pleasing self to pleasing God and learning to obey God. Fit or fortifying intentional trajectory ushers us to a new direction and saying to ourselves, I am small and God is big. It is actually a hard direction to go in. And we must fight our pride every inch of the way. Amen? Lisod kay pag-angkon nga gamay ko, dako sila. Gawas og slim, physically. Murag, ganahan kay tamo angkon og slim, tano. Pero when in terms to the other aspects, it needs humility for us to accept nga we are just gamay ra kaayo ta. We need to humble ourselves and depart from sinning and change our focus to pursue God and His glory. And that is when we truly grow. Simply put, we must stop living for ourselves and live for God. Amen? So, are we fat for Christ? Naglibog na, unsay ito bag. Let me think. No, are we fat for Christ? Let me think. Again, we need to consider the three factors. Born again, Holy Spirit leading us, and the time. Napabat enough na ba ang time nato to become fat, faithful, available, and teachable for Christ? My friends, it is our ultimate goal, but we are still on our way to becoming fat for Christ. And as we achieve or as we strive to have that goal, let us remember to stew our faith, to seek true and eternal wisdom, to sop ourselves, to strive to be an obedient person, and finally, to keep fit. And that is fortifying our intentional trajectory in life, changing our priorities. And because of the time that God will give us, eventually, we will become fat for Christ. Let us journey together and together claim that fatness for Christ. See you there. Amen. Mga igsoon, ingon nga kita, giluwas sa Dios, gihimong bag-ong katawhan, gitudloan nga mahimong himsog diha sa pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Aniya kita karon alang sa atong pagsaulog sa balang panihapon, nga giandam aron atong hinumduman ang gihimo ni Kristo didto sa krus, ang iyang pagkabanhaw o ang iyang saad sa pagbalik pag-usab. Awiton ta ang awit sa pagpangandam.
Duol na sa pagpakigambit sa tinapay nga gitipik-tipik. Mao'y simbolo sa lawas ni Yesu Kristo. Naroon nga maligo natong pagtunya. Duol na sa pagpakigambit sa ilim nung binungalangit nun. Mao'y simbolo sa dugo ni Yesu Kristo na nagahugas sa atong salang. Mga igsoon, atong gihinumduman si Ginoong Hesus nga sa gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa tinapay ug sa nakapasalamat siya. Ya kining gipikas-pikas. Hatag sa iyong mga tinunan ug miingon kining tinapay mga akong lawas gipikas-pikas salang kaninyo. Kumaon kamo niini agig paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa. Ug sa nakapasalamat siya, iya kining gihatag sa iyang mga tinunan ug miingon kining kupa maong bag-ong kasabutan nagitimanan sa akong dugo. Minom kamo niini agig paghandom kanako. Kay sa tanan nga gayon kamo magakaon niini nga tinapay ug magainom niini nga kupa. Yung gimantala, kamatayon sa atong Ginoo, yung gipahayag ang iyahang pagkabanhaw, inyong gihulat ang iyang pagbalik. Magaampo kita. Salamat o Diyos sa imong gihimo didto sa cross ug sa imong pagkabanhaw. Ang imong saad nga mobalik pag-usab. Nga mo'y naghingpit Ginoo sa mensahe sa maayong balita ang Ebanghelyo. Nga mao usab gahom pinaagi sa balang espiritu aron kami mabag-o diha kang Kristo. O pinaagi Ginoo sa imong buhat, sa hinay-hinay kami mahimong espirituhanon ug mahingpit, mahingkod, malig-on sa among pagtuo. Busa o Dios sa magaduol kami, sa magahandom, magsaulog ug magahulat kami. Labi na niini nga among pagsaulog karon. Salamat o Dios nga imo na kaming giandam. Aron ang among giuhaw o gigutom nga espirituhanong kinabuhi. Sa makausap pa Ginoo matagbaw ug mabusog ug malig-on ang among kinabuhi aron mahingpit ug mahingkod kami dinha kanimo. Ginoo, salamat nga ikaw magapanalangin bisan pa niining mga yanong mga butang sa kalibutan nga gamiton sa espirituhanong katuyuan aron Ginoo mapadayag ang imong pagluwas o grasya dinhi kanamo. Lord, among gihalad ang among kinabuhi sa magaduol kami niini nga talad. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan sa atong Ginoong Hesus, ug bisan pa sa United Church of Christ in the Philippines, mga igsoon ihatag namo kaninyo kining tinapay. Ug usab niini nga kupa. Mga igsoon, kitang tanan gidapit sa pagduol sa talad sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod, muduol kita kay ang talad na andam alang sa atong pagsaulog.
Si Apostol Pablo miingon sa Colosas 2. Busa ingon nga inyong gidawat kaniadto si Kristo Jesus nga Ginoo. Pag kinabuhi kamo diha kaniya, pinagamot ug pinatubo diha kaniya, ug gilig-on diha sa pagtuo. Ingon nga gitudloan kamo niini. Nag-awas sa pagpasalamat. Mga igsoon, niini nga talad atong gipadayag ang atong pag-ila kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug usab ang atong tinguha nga maglakaw diha kaniya adlaw-adlaw ug motubo ug mogamot sa atong pagtuo. Gusto mo kaon ug moinom kita sa paghandom sa atong Ginoong Hesus. Timan-i nga niini nga talad gibusog, gitagbaw, gipanalanginan ka na sa Ginoo sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanimo. Busa, tumindog ka ug lumakaw, ipakig-ambit ang kaluwasan diha kang Kristo sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo magauban kaninyo. Amen. Si Apostol Pablo moingon sa Colosas 3. Kay gibanhaw naman kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa itaas, diin anaa si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay og sa inyong kinabuhi na tago uban kang Kristo diha sa Dios. Sa dihang ipadayag na unya si Kristo nga mao ang inyong kinabuhi, kamo usab ipadayag uban kaniya sa himaya. Kaon kita og miinom agig paghandom sa gihimo ni Kristo dito sa cross, sa pagpasalamat sa kaluwasan nga iyang gihatag, sa paghulat sa iyang pagbalik. Samtang kita nagahulat, kita usab gidasig ni Kristo nga magakinabuhi sa mga butang nga naa sa itaas, sa mga langit nung butang. Kay niining paagiha, kita mahimsog ug mutubo, mahimong hingkod sa atong pagtuo. Mga igsoon, niining nga talad, kita gibusog sa atong kauhaw ug sa atong kagutom. Busa padayon natong itutok ang atong kinabuhi ngadto kaniya, kay andam siya magahimo kanatong hingkod sa atong pagtuo. Tumindog kamo ug lumakaw uban sa pagpaambit sa panalangin ug ibanghilyo sa atong Ginoo. Ang Dios magauban sa tanang panahon. Amen.
Si Apostol Pablo moingon, ingon nga kamo mga pinili sa Dios balaan og hinigugma. Isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamaluluyon, pagkamapaubsanon, kaaghop ug pailob. Pagpinalubay sa usag-usa, kung aduna may mulo, ang usab batok sa usa. Pagpinasayloay ang usag-usa, ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo, busa mausab kamo. Ug labaw ni ining tanan isulob ang gugma nga magbugkos sa kahimpitan. Paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto niini kamo gitawag diha sa usa ka lawas ug magpapasalamaton kanunay. Ang pulong ni Kristo papuya nga madagayaon gayod diha kaninyo magtudlo ug magtambag sa usag-usa pinaagi sa tanang kaalam. Mag-awit kamog mga salmo, alawiton og mga awit nga espirituhanon uban ang mapasalamaton diya sa inyong kasing-kasing sa Dios. Ug bisay unsay inyong buhaton sa pulong ug sa buhat. Buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga igsoon niini nga talad kita gibusog o gitagbaw sa atong espirituhanong kinabuhi aron uban sa balang espiritu mahimo nato ang pagkinabuhi nga ngayan maglakaw diha sa espirituhanong kinabuhi. Mga igsoon, nadawat na nato ang panalangin sa atong Ginoo. Kita karon andam na nga mapagigambit niini ngadto sa kalibutan. Lumindog kamo ug lumakaw ipakikambit ang ngayang gugma sa tanan ang Ginoo magauban ganinyo. Amen. Si Pablo moingon, bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing ingon nga alang sa Ginoo dili sa tao. Kay nasayod man kamo nga gikan sa Ginoo makadawat kamo panulundon ingon nga maoy inyong ganti. Kay kamo nga nag-alagad man sa Kristo nga Ginoo. Kamo usab nakadawat sa iyang ganti bisan pa sa himaya. Kaon kita og miinom agig paghandom sa atong Ginoo. Aban sa atong pakigsaad nga sa tanang panahon sa atong kinabuhi, kita magabuhat nga kinasingkasing diha sa iyang ngalan kay siya nagasaad sa iyang pagkamatinud-anon sa ganti ni atong nagmatinud-anon usab kaniya. Mga igsoon, gibusog na kita diha sa gugma o grasya sa Ginoo. Kita iyang gitabangan aron mahingkod sa atong pagtuo. Busa tumindog kamo ug lumakaw, pakigdait, ipakigambit ang iyang pakigdait ngadto sa kalibutan, ang Dios magauban kaninyo. Amen. Si Pablo moingon, pag kinabuhi kamo nga maalamon ngadto sa mga anaa sa gawas.
pahimusli ninyo ang panahon. Himua kanunay nga madanihon ang inyong pagpamulong. Tinimplahan og asin aron inyong mahibalaan kung unsaon ninyo pagtubag kang bisan kinsa. Kaon kita og miinom agig paghandom sa atong Ginoo. Panalangin sa Dios nga labing gamhanan anaa sa iyang mga alagad nga nagaalagad kanunay. Kay hindi ini nga talad kita bisan pa kita nga mga ansyano sa simbahan gibusog na sa Dios aron makaalagad kaniya sa daghang pamaagi, sa daghang buluhaton, sa daghang ministeryo. Barog kamo uban sa panalangin sa Ginoo pakig-ambit ang iyang gugma ngadto sa tanan, ang Dios mag-auban kanunay. Magaampo kita. Diyos nga labing balaan, salamat Ginoo sa paghiusap mo kanamo niini nga talad. Among nabati o Dios ang imong dakong gugma ug pagmahal. Ingon nga kami usa ka lawas diha kang Kristo Jesus. Salamat Ginoo nga imong gibusog ang among gigutom nga espirituhanong kinabuhi. Gitagbaw ang among kauhaw. Diha sa imong kamatayon, sa imong pagkabanhaw, sa imong saad sa pagbalik, pag-usap. Salamat Ginoo nga sa hinay-hinay, kami mutubo sa pagtuo, aron mahingkod sa among pag-alagad kanimo, ug magalakaw sumala sa imong kabubuton. O Dios, tudloy kami kanunay, sama kang Kristo nga nag-aalagad, bisan pa sa pag-alagad, ngadto sa katapusang ginhawa sa kinabuhi, pag-alagad, bisan pa pagtugyan sa tanan, alang sa iyang kabubuton. Ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan ang gugma ni Ginoong Jesucristo pakigdait sa balang Espiritu. Maana ka nato kanunay karon hangtod sa walay katapusan. Amen. Sa Malakyas 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Andamo nato ang atong mga halad alang sa ato ang Ginoo. Come to me, all ye
take my yoke upon you and learn of me. O ye that labor, O ye that are heavy laden, I will give you rest. I am meek, I am meek, I am lowly, lowly in heart. For I am meek in heart. Come to me, come to me, all ye that need rest. Come to me, come to me, to find rest unto your souls. My yoke is easy, my burden light, my yoke is easy, and my burden is light, is light. Oh, come to me, all ye to find rest. Come to me. Amen.
nagaampo kita. Amahan, among gi-acknowledge nga ikaw gayod ang tag-iya sa tanang mga butang diri sa kalibutan. Bisan pa sa amo ang panglawas, sa among safety, ug sa amo ang mga kinitaan. Ug tungod ni ini amahan, among ibalik diha kanimo ang halad pagpasalamat niining tanan, ug nagaampo kami nga kini makatabang sa mga lain-laing program ministry sa among church. Kining tanan among giampo tungod sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Nining tungura, ato ang ihalad ang ato ang mga kinabuhi. Gidapit ang matag-usa, katong mo rededicate sa inyo ang kinabuhi, agig response usab nato sa ato ang Ginoo diha sa iyahang pagtawag kanato. Ato kining himuon, samtang kita mag-aawit sa atong katapusan nga awit. Jesus na higugma ka nako, gikan kaniya, way makaaga ang kinabuhi, gihatag niya, iya ko karon, iya ko ni Jesus, ug ako si Jesus, di ka sa katuigan ng sa kahangturan man. Ako naglunang sa kasalanan, si Jesus nagdalag kaluwasan sa kaulawan. Gibangon ko, iyan ako karon, iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuigan ng sa kahangturan man. Kalipay ni baha sa kalag ko, giluwas ko ni nakaulipnan, iyang dugo mao'y nagtubos, iyan ako karon, iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuigan ng sa kahangturan man. Mao ka na ang among mga pag-awit o Dios, diha sa among pagtugyan, sa among mga kinabuhi nganha kanimo. Dawaton munta kami Ginoo, o gamiton mo kami diha sa among pagpadayon, sa paglakaw, pagpadayon sa pagkabot, sa usa ka kinabuhi nga anaa gayud nganha kanimo. Ginoo, kung sa panahon nga mubati kami nga kami na hisalaag, itugot nga ikaw mag-aaga kanamo pagbalik, aron ang among kinabuhi sa makausap pa, mahasubay gayud, sumala sa imuhang kabubuton. Salamat Ginoo sa imuhang pagpakigtagbo kanamo niining among pagsimba kanimo nining kabuntagon.
Salamat nga ikaw nakigistorya kanamo diha sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Bisan pa man encourage kanamo o Dios sa pagpamalandong diha sa imuhang mensahe, sa imuhang mga pulong. Salamat nining tanan o Dios, bisan pa man sa imong pagpuno kanamo sa imong balaang espiritu. Sa magapanglakaw kami Ginoo, itugot nga ikaw padayon nga magapakiguban kanamo. Ginoo amo sab nga gihalad nga naa kanimo kining imong mga katawhan nga nagaduol diha sa imuhang balaang presensya, nagaluhod sa imong atubangan. Duko ang ilahang mga ulo, simbolo o Dios sa ilahang pagpaubos nga naa kanimo. Panimatia Ginoo ang ilang mga pangalyupo, ang ilang mga pangaliya, ang ilang mga pagampo nga naa kanimo. Dawaton munta ang mga pagpasalamat ug bisan pa man imong tubagon ang mga paghangyo nga naa kanimo. Kanamong tanan Ginoo nga nagahalad sa among mga kinabuhi, nahalad sa amo ang kinatibuk-an nga kinabuhi o Dios, dawaton munta kami ug ipadayon ang imuhang paggamit kanamo alang sa pagpakaylap sa imong gugma ug kaluwasan ngadto sa tibuok katawhan. Panalangini ang imuhang katawhan o Dios, bisan pa man ang tagsatag sa kapanimalay nga ilahang girepresentahan. Kini among mga pagampo among gipadangat nga naa kanimo diha og pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Ug karon katawhan sa Dios, panglakaw kamo uban ang panalangin sa atong Ginoo. Uban ang pagsalig nga giluwas kita sa Dios o kita iyahang gisugo alang sa pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Manglakaw kita uban sa panalangin sa atong Ginoo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen.